Ladies and gentlemen, meron kang type na type or gustong-gusto, pero hindi mo alam kung ano rin ang mga gusto niya. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga dahilan bakit hindi kanya gusto. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, without further ado, so, eto, ating alamin ang mga dahilan. Number 1, eto, yung hindi ka pasok sa kanyang panlasa. Hindi ka pasok sa kanyang standards. So, malaki ang tsansa na yan ay sa iyong panlabas na itsura. Okay? So, maaring hindi siya nagagandahan. Hindi siya napopugihan, nagwagwapuhan sa iyo. Kaya, hindi kanya gusto. Real talk lang tayo, okay? Alam nyo, ang attraction ng isang tao sa umpisa, nakabase yan sa itsura, sa kung ano ang nakikita ng mga mata. Okay? Yan ang katotohanan. Kaya, kapag hindi pasok ang itsura mo sa kanyang panlasa o sa kanyang standards, anya, talagang hindi kanya magugustuhan. Okay? Tulad ng sinabi ko, maaring pangit ka sa kanyang paningin. Kaya, hindi kanya magugustuhan. Yan ang real talk, okay? Alam nyo, yung itsura na yan, napakahalaga yan sa attraction kung magugustuhan ka or hindi. Lalong-lalo na sa mga unang encounters. So, ayan po, ang number 1. Number 2, eto, yung hindi ka kalinisan sa katawan. Ito, yung literal na dugyot. Okay? Alam mo, walang ma-attract sa tao na madumi. Malayo pa lang nakita ka, maitsura ka sana, pero ang dumi ng itsura mo. Yung tila ay pinabayaan mo yung sarili mo na siguro sa malayo, kita na hindi ka nagbibihis, madumi na yung itsura mo. Eh mas lalo na kapag nilapitan ka, tapos ano na ang i-expect mo sa magiging tao na ma-attract sa iyo? Walang attraction diyan. Walang magkakagusto sa iyo kapag madumi ka sa katawan, okay? Sabihin natin na nagandahan siya, nagwapuhan siya sa iyo, so lumapit siya. Paglapit niya, ayun, iba ang sumalubong sa kanya. Ibang hangin. Kumbaga yung hangin ay talagang masamang masama, di ba? So doon pa lang, turn off na agad-agad. Kasi yung amoy mo, yung sumisingaw na amoy mo ay talagang nakakasuka, literal na medyo mapapabahin ka kapag pumasok yan sa ilong mo, okay? Hindi ko nila lahat, pero may ilan na talagang tamad maglinis ng sarili, di ba? Yung iba nga ilang araw bago maligo, dinadala na lang yan sa wisik-wisik. May mga tao talagang ganyan na tamad maglinis sa katawan, okay? Kung gusto mong may magkagusto sa iyo, may ma-attract sa iyo, maging malinis ka, maging mabango ka, sigurado na umpisa na yan ng iyong magaganda at masasayang adventures. So, ayan po ang number 2. Number 3, eto, yung wala kang ambisyon. Nako, mahirap yan. Kahit napakaganda mo at napakapogi mo, kung ikaw lang ay tambay-tambay sa kanto, wala kang ginawa kundi humilata, matulog, kumain lang, nako, wala kang mapapala sa relasyon. Hindi yan attractive sa paningin ng mga potensyal na sana ay ma-attract sa iyo. Wala. Turn off agad-agad yan. Kahit gustong-gusto ka or type na type ka ng isang tao, pero kapag nalaman niya na ikaw ay tamad, wala kang pangarap sa buhay, tambay, wala. Turn off agad-agad yan. Okay? Kasi doon pa lang nakikita na wala kang silbi. Sa sarili mo ay hindi mo pa kayang tustusan, ay mas lalo na kapag nagkaroon ka na ng karelasyon, di ba? Lalong-lalo na kapag ikaw ay lalaki sa kultura at bilang lalaki, yan talaga ang mag-provide, maging breadwinner. So, dapat sipagan mo. Gumalaw-galaw ka dyan. Magbanat ng buto kapag ikaw ay lalaki. Okay? At
Ganun din ang mga babae, di ba? Sa panahon ngayon, maraming mga babae ang mga breadwinners at mga career-oriented, di ba? Ang saya kapag dalawa ay masipag, di ba? Number 3, number 4, ito, yung hindi kayo match or mismatch. Maaring magkaiba kayo ng lifestyle, okay? Minsan kasi, kapag gusto ka ng isang tao, ino-observe ka muna, minamatyagan ka muna. Kumbaga ay nire-research niya kung ano ba ang meron sa'yo, ano ang mga ginagawa mo, okay? So, kapag nakita niya na magkaiba kayo, lalo na sa mga hobbies, sa mga interests, may effect yan. Maaring yan ay magiging hadlang na ikaw ay kanyang magustuhan or ikaw ay suyuin, di ba? So, yung mga ganyang hindi pagkakapareha, mga dahilan yan na hindi ka na rin magustuhan, okay? Kahit sabihin natin na nagusto ka na sana, pero dahil sa mga nakita niya, na-discover niya, ay hindi na siya tutuloy. So maraming dahilan yan na maaring mismatch kayo sa mga ganyang bagay-bagay. Maraming uri ng hindi pagkakatugma o isa lang yung lifestyle. Maaring magkaiba rin yung ugali ninyo. So napakalawak yan, okay? So, ayan po, ang number 4, number 5, ito, yung pangingialam ng pamilya. Madalas talaga, kapag may mga nangingialam sa relasyon, doon nagkakaroon ng problema eh. Eh dito pa lang, umpisa pa lang sana, ay may pangingialam na ng pamilya, lalong-lalo na sa magulang, sa halip na yung may gusto sana sa iyo ay nagbabalak na or meron na siyang interest sa iyo, yan ay mawawala sa mga usaping relasyon. Sana ang mga pamilya ay huwag masyadong pakialam. Andun lang sila para sumuporta, magbigay ng gabay, at mag-advise. Pero kung sila na yung nagde-decide kung sino ang dapat mong maging karelasyon, yan po ay hindi tama, okay? Kaya isang dahilan yan kung bakit yung gustong-gusto mo ay hindi siya gumagawa ng hakbang dahil sa ganyang mga kadahilanan, di ba? Turn off talaga yan, yung may mga nangingialam. Number 5, number 6, dahil sa ginagawa mo sa sarili mo. So, ito na, yung mga bisyo. Kahit napakagwapo mo, napakaganda mo, pero mali yung mga ginagawa mo, turn off agad yan, okay? Lalong-lalo na kapag sugapa ka sa mga bisyo na yan. Alam naman natin na karamihan ng bisyo ay masama sa katawan. Masama na nga, hindi pa yan attractive. Okay? Sa totoo lang, madidismaya ang tao na makakita sa iyo sa ganyang ginagawa mo. Kahit pa gustong-gusto ka niya, ay magdadalawang isip yan. Biruin mo, type na type ka niya, pero andyan na lahat yung bisyo sa iyo. Alak, yosi, tapos inaluan mo pa ng bawal, di ba? Tapos so, ikaw pa ay kung ano-ano ang mga pinaggagawa mo. Ikaw ay babaero, ikaw ay lalakero, di ba? Nako, wala na. Bagsak na bagsak ka na, okay? Madalas yung mga ganitong uri ng tao, kung ano-ano rin ang ginagawa sa katawan, di ba? Sa paglalagay ng kung ano-anong mga pintura or yung mga tattoo, yung mga body piercings, kung ano-ano ang nilalagay sa tenga, yung bakal sa ilong, sa labi, dito sa mata, di ba? May mga ganyan. Okay, wala tayong pagtatalunan yan. Pero, karamihan, majority, ay hindi nila gustong tignan yung ganyan. May mga group na gusto ang ganon, pero hindi sila yung majority. Kaya, yung majority na nakakakita sa inyo ay hindi nila na-appreciate. So, pagdating sa attraction, medyo hindi kagandahan. So, maaring isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi kanya magugustuhan. Of course, kanya-kanyang taste yan. May mga magkakagusto at meron ding mga hindi. So, ayan po, ang number 6. So, ayan po ang ilan sa mga dahilan kung bakit hindi ka gusto. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time.
Don't forget to subscribe.